Ipinaliwanag ni Fu Changding na taon-taon daw ay pinapanood ng lahat ng mga Magic University Teaching Advisors ang Freshman School Allocation Assessment. Ginagawa nga raw nila ito para makapili sila ng mga estudyante na gusto nilang turuan. Sinabi ni Fu Changding na kailangan daw nilang malampasan ang ipapakita ng ibang mga estudyante para makuha nila ang atensyon ng mga ito. Naalala ni Fang Ping ang payo ni Wang Jingyang na napaka-importante raw ang pagpili ng isang mahusay na teaching advisor. Naisip ng ating bida na dapat niya nga raw makuha ang atensyon ng lahat ng mga teaching advisors, at nang sa ganoon ay malaya siyang makakapili kung sino ang gusto niyang magturo sa kanya. Nangamba si Fu Changding sa naging ekspresyon ng mukha ni Fang Ping, parang wala nga raw itong gagawing mabuti sa itsura nito ngayon. Binanggit ni Din Huangjing ang salita na sinabi noon ng principal ng Magic City Martial Arts University. Ang mga totoong araw na martial artist ay ang mga tao na nakahandang makipaglaban at makipag-agawan sa iba. Ngayon pa nga lang daw ay i-enjoy na agad ng mga ito ang unang leksyon para maging isang totoong martial artist. Kinabahan ang mga estudyante habang hinihintay na matapos ang 5 minuto. Hanggang sa nagsimula na nga silang tumakbo noong marinig na nila ang hudyat ng pagsisimula ng Freshman School Allocation Assessment. Ginamit ng ibang estudyante ang taglay nilang bilis para una silang makaakyat. Halos umpisa pa lang ay naglaban-laban na agad ang mga estudyante na nag-uunahan sa napili nilang palapag. Ginagawa nila ito para hindi sila lumampas sa 400 at para hindi sila mabawasan ng 30 academic points. Ang iba sa kanila ay gumawa agad ng grupo para mas madali nilang mapigilan ang pag-akyat ng ibang mga estudyante. Natuwa ang isang lalaki dahil maayos at malalakas nga raw ang pangangatawan ng mga freshmen sa batch na ito. Nagsalita si Din Huangjing at sinabi na wala raw silang dapat na ikamangha sa mga estudyanteng ito dahil mga bata lang daw ang mga ito na may mataas na vitality. Nagtanong ang isang lalaki kung bakit daw napakahigpit ni Din Huang gayong lahat naman sila ay nag-umpisa rin sa ganoon. Binanggit ni Wang Jing na mas lalo na raw nagiging delikado ang sitwasyon ngayon sa catacombs, dumarami na nga raw ang namamatay sa pinakaharapan ng labanan. Wala nang nakapagsalita matapos ng mga itong marinig ang mga sinabi ni Wang Jing. Nagpatuloy sa pag-akyat ang ibang mga estudyante dahil gusto ng mga itong makarating sa ika-4 na palapag. Hindi na ituloy ng isang estudyante ang kanyang pag-akyat noong may bigla na lang umatake sa kanya. Nahulog ang estudyanteng ito paibaba ng hagdan. Nagtanong ang isang lalaki kung ayos lang ba raw ito. Sinabi ng bumagsak na estudyante na hindi raw sila makakatuloy ng pag-akyat, dahil puro napakalakas nga raw ng mga rank 1 martial artist na nasa itaas. Nagreklamo ang estudyanteng ito at sinabihan ang humaharang na lalaki na bakit daw ayaw sila nitong pataasin gayong hindi pa naman daw puno ang 4th floor. Nagsalita ang lalaki at sinabihan ang mga nasa ibabang estudyante na tanggapin na lang daw ng mga ito ang realidad, hindi nga raw karapat-dapat sa ika-4 na palapag ang mga estudyante na wala pa sa 140 cal ang taglay na vitality. Nag-alinlangan sa pag-akyat ang mga estudyante matapos ng mga itong malaman na higit na mas mataas sa kanila ang vitality ng mga nasa 4th floor. Nag-umpisa na ring umakyat ang ating bida, agad nitong nilampasan ang mga nadaanan niyang palapag. Nagulat ang nanghaharang na lalaki noong may bigla na lang lumapit sa kanya. Sinipa ni Fang Ping ang mukha ng lalaki na nasa bungad ng ika-4 na palapag. Nakaharang ito sa kanyang pag-akyat kaya tinuruan niya agad ito ng leksyon. Sinabi ng ating bida na inakala nga raw niya na malalakas ang tao sa ika-4 na palapag, hindi niya nga raw akalain na mawawalan agad ito ng malay nang dahil lang sa isa niyang pag-atake. Nagulat ang ibang mga estudyante noong makita nila ang ginawa ng ating bida. Ibinulong ni Fu Changding na nakatingin na nga raw sa kanilang direksyon ang ibang mga estudyante, napakagaling nga raw ni Fang Ping at nakuha agad nito ang atensyon ng iba. Nagsalita ang ating bida at sinabi na bago nga raw siya nagpunta sa Magic University, lahat nga raw ay sinasabi na napakaraming genius ang papasok sa 2 major martial arts university. Dahil nga raw doon ay tinanggihan niya ang iniaalok na 10 million yuan ng Nanjing Martial Arts University at mas pinili niyang pumasok sa Magic University. Pero hindi niya nga raw inasahan na mahihina naman pala ang mga estudyante ng universidad na ito. Sinabi ni Fang Ping na hindi nga raw pala karapat-dapat ang Magic University para sa pagiging isa nitong sikat na universidad. Nagulat ang mga teaching advisor ng Magic City Martial Arts University sa mga salitang sinabi ng ating bida.
Hindi sila makapaniwala na may isang estudyante na maglalakas ng loob para hamakin ang kanilang universidad. Nagsalita si Din Huangjing at sinabihan ang lahat ng mga estudyante na talunin daw ng mga ito ang hambog at mayabang na si Fang Ping. Ang makakatalo nga raw dito ay makakatanggap ng reward na 50 academic points. Ginanahan ng napakaraming estudyante sa reward na maaari nilang matanggap kapag sila ang nakatalo sa ating bida. Naisip ni Fang Ping na gusto niya lang naman daw kuhanin ang atensyon ng mga teaching advisors, hindi niya raw akalain na malalagay siya sa ganoong sitwasyon. Sinabihan ni Fu Changding ang ating bida nang napasobrang araw ang ginawa nito. Tinanong ni Fang Ping si Fu Changding kung ano na raw ang plano nito, kakampi ba raw ito sa kanya para talunin ang ibang mga estudyante, o makikipagtulungan nito sa ibang mga estudyante para kalabanin siya. Sumagot si Fu Changding na kapag nakipagtulungan daw siya sa iba para talunin ang isang tao ay hindi niya raw maipapakita ang kanyang kakayahan. Pero kung kakampi nga raw siya kay Fang Ping para kalabanin ang lahat ay hindi na rin daw ito masama kahit pa matalo sila. Napangiti ang ating bida matapos nitong marinig ang sagot ni Fu Changding. Hanggang sa bigla na lang siyang sumigaw at tinawag ang dean na namamahala sa Freshman School Allocation Assessment. Tinanong ni Fang Ping na kung makakatanggap nga raw ng 50 academic points ang estudyante na makakatalo sa kanya, ano naman daw ang mangyayari kapag siya ang nakatalo sa mga ito. Sumagot si Din Huangjing na makakatanggap daw ang ating bida ng 1 academic points sa tuwing makakatalo ito ng isang hindi pa ganap na martial artist, at 5 academic points naman daw ang matatanggap nito sa kada matatalo nitong martial artist. Sinabi ni Fang Ping na napakakuripot nga raw ng kanilang dean, pero ayos na rin daw ito kaysa naman wala siyang mapala. Humanga si Fu Changding sa pagiging tuso at mautak ni Fang Ping. Tinawag ng rank 1 martial artist na si Tang Songting si Fu Changding para tanungin ito kung balak ba raw nitong makipagtulungan sa ating bida. Nakilala ni Fu Changding ang lalaki na tumawag sa kanya, sinabi niya na hindi niya nga raw inasahan na magagawa rin pala nitong makapasok sa Magic University. Nainsulto si Tang Songting at nagtanong kung ano raw ang ibig nitong palabasin. Pinagpatuloy ni Fu Changding ang pang-aasar at sinabi na makikipagtulungan na nga lang daw siya kay Fang Ping sa pagliligpit ng mga basura. Nagtanong si Din Huangjing sa isang babae kung ano raw ang mga background ng dalawang pasaway na estudyante. Sumagot ang babae na si Fu Changding daw ay isang kilalang young master na nagmula sa capital city. Isa na nga raw itong martial artist na nakapag-reforge ng mga buto ng 2 beses. Sinabi ni Din Huangjing na wala raw halaga ang pagiging young master nito sa loob ng kanilang Magic University. Binanggit naman ng babae ang mga impormasyon tungkol kay Fang Ping. Nagmula nga raw ito sa isang ordinaryong pamilya at sa Nanjang Sun City raw ito naninirahan. Hindi pa nga raw ito isang ganap na martial artist pero tapos na rin daw ito sa second bone forging. Ito rin daw ang idineklarang top scorer sa buong Ruyang City. Nagsalita ang isang nakikinig na teaching advisor at sinabi na marahil daw ay hindi lang 2 beses ang ginawang bone forging ng ating bida. Sinabi ng peak rank 6 martial artist na si Tang Feng na base nga raw sa kanyang obserbasyon, mukhang nakumpleto na rin daw ng estudyanteng ito ang 3rd bone forging. Natuon ang atensyon ng middle stage rank 6 na si Zhou Shiping sa lugar na pinanggalingan ng ating bida. Tinanong niya kung nagmula rin daw ba ito sa Sun City No. 1 High School. Sumagot ang babae na ayon daw sa kanilang impormasyon ay doon nga raw dating pumasok ang ating bida. Napatanong si Din Huangjing kung bakit parang pamilyar daw sa kanya ang pangalan ng paaralang ito. Nagsalita ang peak rank 5 martial artist na si Bai Raoxi na sa pagkakaalam nga raw niya ay doon rin dating pumasok si Wang Jinyang. Ito nga raw ang estudyante ng Nanjang na nagpunta sa kanilang Magic University noong kabilang taon para gumawa ng gulo. Sinabi naman ng early stage rank 6 martial artist na si Xu Jianjuo na hindi ba raw nabanggit kanina ni Fang Ping na inopera nito ng pera ng Nanjang Martial Arts University para doon ito pumasok, marahil nga raw ay si Wang Jinyang din ang mismong kumausap dito. Sumang-ayon ang middle stage rank 6 martial artist na si Luo Yichun sa naging hinala ni Xu Jianjuo. Mukhang hindi nga lang daw ordinaryo ang relasyon ni Fang Ping kay Wang Jinyang. Tahimik naman na pinapakinggan ng peak rank 6 martial artist na si Lu Fengro ang pinag-uusapan ng mga kapwa niya teaching advisor ng School of Weaponry. Kasalukuyan ngayong nakikipaglaban ang ating bida laban sa ibang mga estudyante.
Sinabihan ni Fang Ping ng mahina ang lalaki na kanyang pinataob. Hindi rin siya agad nakapagpahinga dahil may bigla na lang umatake sa kanya. Mabuti na lang at malakas ang kanyang pakiramdam kaya madali niya lang itong naiwasan. Sa pag-iwas niya ay agad niyang hinawakan ang kamay ng umatake sa kanya. Natuwa si Fang Ping dahil kusa na nga raw lumalapit sa kanya ang mga libre niyang academic points. Hindi na nakaiwas ang lalaki sa uppercut na pinakawalan ng ating bida. Tumilapon ito sa direksyon ng ibang mga estudyante at agad na nawalan ng malay. Unti-unti nang nakakaramdam ng pagod si Fang Ping nang dahil sa dami ng kanyang mga kalaban. Inasahan ng araw niya na mabilis na bababa ang kanyang vitality matapos niyang makipaglaban sa mahigit 100 estudyante. Kumilos na agad ang isang lalaki bago pa man makapagpahinga ang ating bida. Nagulat si Fang Ping sa bilis ng naging paglapit nito. Nagsalita ang lalaki at sinabihan ng ating bida nang hindi nga raw ito ang oras para mamangha ito sa kanya. Ang lalaking ito ay si Zhao Lei, isang rank 1 martial artist na tapos na rin sa second bone forging, at ang naging number 1 sa lahat ng mga papasok na freshman. Hindi na nakaiwas ang ating bida dahil sa bilis ng naging pag-atake ni Zhao Lei. Naisip ni Fang Ping na nagbunga nga raw ang pagsasanay niya ng stance training, nagawa pa nga rin daw niyang makatayo kahit na tinamaan na siya sa kanyang baba. Tumalon ang isang babae na gumagamit ng espada sa pinakaitaas ng ating bida. Sinabi ng babaeng ito na siya raw ang tatalo kay Fang Ping at ang makakakuha ng 50 academic points. Inihanda na ng babae ang sandata na kanyang ipapang-atake, napansin naman ng ating bida ang binabalak nito. Ang babaeng ito ay si Yang Xiaoman, isang rank 1 martial artist na nakapag-bone forging na rin ng 2 beses. Nag-alala si Fang Ping dahil wala na nga raw siyang sapat na stamina para makaiwas sa gagawing pag-atake ng babae. Ipinikit niya bigla ang kanyang mga mata para mas madali siyang makapag-focus, hanggang sa inutusan na niya ang kanyang system na ibalik daw nito ang nawala niyang vitality. Nakaiwas ang ating bida noong manumbalik na ang kanyang lakas, pero naisip niya rin na halos muntikan na nga raw siyang matamaan. Mabuti na nga lang daw at mayroon siyang system, pero nakaramdam pa rin siya ng pagkainis dahil malaking araw ang nabawas niya sa kanyang wealth value. Nagtaka si Yang Xiaoman kung bakit napuno ulit ang vitality ng ating bida. Sinamantala ni Fang Ping ang pagtataka ni Yang Xiaoman para atakihin ito sa mukha. Tumalsik man si Yang Xiaoman pero hindi ito agad nawala ng malay. Nainis si Yang Xiaoman sa pagsipa ni Fang Ping sa kanyang mukha. Sinabihan na rin niya ang mga kasamahan niyang babae na atakihin na rin daw ng mga ito ang ating bida. Umatake na rin ang isang babae at agad na sinugod si Fang Ping. Napansin ng ating bida na susuntukin na siya ng babaeng ito. Nagulat ang babae noong maiwasan ni Fang Ping ang ginawa niyang pag-atake. Nagulat siyang muli noong maramdaman niya na nasuntok na siya nito sa kanyang sikmura. Ang nasuntok na babae ay si Zhao Zumei, isang rank 1 martial artist na nakapag-reforge ng mga buto ng 1 beses. Pinanghihinaan na ng loob ang isang lalaki nang dahil sa lakas ni Fang Ping, parang hindi man lang daw bumababa ang vitality nito kahit na kanina pa itong nakikipaglaban. Sumang-ayon ng isang estudyante at sinabi na wala nga raw silang laban sa ating bida. Nawawalan man ng pag-asa ang ibang mga estudyante pero iba ang nararamdaman ni Fang Ping. Naisip niya na kung wala nga raw siyang system ay baka kanina pa siyang natalo ng mga rank 1 martial artist na nakapag-reforge na ng buto ng 2 beses. Sinabihan ng ating bida si Fu Changding nang wag raw nitong piliting makipaglaban sa mga martial artist dahil mag-aaksaya lang daw ito ng vitality. Makakakuha pa rin naman daw ito ng academic points kapag nakatalo ito ng mga hindi pa ganap na martial artist. Sumagot si Fu Changding nang alam niya raw ito pero hindi na niya nga raw ito mapipili dahil sa dami ng kanilang kalaban. Grupo nga raw kung umatake ang mga ito kaya nahihirapan rin siyang humanap ng pagkakataon para madagdagan ang bumababa niyang vitality. Marami rin ang sumusugod kay Fu Changding kaya nahihirapan na rin itong iwasan ang lahat ng mga pag-atake. Naisip ni Fu Changding na balak niya lang naman daw makuha ang atensyon ng mga teaching advisors pero mas nagmumukha nga raw siya ngayon na kaawa-awa. Ang gusto niya nga raw sana ay one-on-one na labanan, hindi gaya ng kinalalagyan niya ngayon na sitwasyon. Marami na ring tinatamong pinsala si Fu Changding kaya nagpasya na muna itong tumakbo. Nag-alala si Fang Ping noong maramdaman ito na muli na naman siyang aatakihin ng isang martial artist na nakapag-bone forging ng 2 beses.
Agad siyang humarap sa kanyang likuran para harapin ang martial artist na aatake sa kanya. Pero hindi niya inasahan na ang hinaharap pala ng lumapit na babae ang kanyang mahahawakan. Natigilan ang rank 1 martial artist na si Chen Yangxi noong mapisil ni Fang Ping ang isang bahagi ng kanyang dibdib. Bigla na lang itong namula noong mapagtanto na nito kung ano ang nangyari. Agad na binawi ng ating bida ang naipanghawak niyang kamay. Nagalit si Chen Yangxi sa ginawa sa kanya ni Fang Ping. Agad naman na hinila ng ating bida ang katabi niyang lalaki. Ginamit niya itong panangga sa ginawang pag-atake ni Chen Yangxi. Walang kamalay-malay ang lalaking ito na madadamay siya sa kasalanan na nagawa ng ating bida. Humingi ng pasensya si Fang Ping at ipinaliwanag kay Chen Yangxi na hindi niya raw ito sinasadya. Ipagpapatuloy pa sana ng ating bida ang paghingi ng tawad, pero kinailangan na niyang umiwas dahil may muli na namang umatake sa kanya. Sinabihan ni Zhao Lei ang lahat nang wag lang daw ang mga itong basta tumunganga. Sila na nga raw tatlo ni Yang Xiaoman at Zhao Zumei ang mamumuno sa bawat grupo na maghahalinhinan sa pag-atake sa ating bida. Sina Chen Yangxi at Tang Songting naman daw ang bahalang mamuno sa grupo na aatake kay Fu Changding. Nagulat si Fu Changding matapos marinig ang mga sinabi ni Zhao Lei. Naisip niya na aatakihin na naman daw siya ng mga ito gayong kakatapos pa niya lang daw kumain ng isang pil at hindi pa raw ito tuluyang umeepekto. Tinawag ni Fu Changding si Fang Ping at sinabi na tulungan daw muna siya nito habang hinihintay niyang umangat ang kanyang vitality. Sumagot naman ang ating bida nang hindi niya raw ito matutulungan dahil maging siya ay marami ring kinakalaban. Napamura na lang si Fu Changding matapos nitong marinig ang tugon ni Fang Ping. Hanggang sa tuluyan na nga siyang pinagbubugbog ng ibang mga estudyante. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang makiusap na wag ng mga itong atakihin ang kanyang mukha. Nagsalita ang bagong dating na lalaki na nagpunta nga raw siya doon dahil narinig niya na may nangyayaring labanan sa ika-4 na palapag, hindi niya nga raw inasahan na ganoon na nga pala ito katindi. Inuna na munang atakihin ni Fang Ping ang mga estudyante na madali niyang mapapatumba. Habang pinanghihinayangan niya ang nagamit niyang wealth value ay may bigla siyang napansin. Kinabahan ang mga bagong dating na lalaki noong lapitan sila ng ating bida. Agad ang mga itong nagpaliwanag na nagmula nga raw sila sa School of Science at sumilip lang daw sila sa 4th floor. Ngumiti si Fang Ping at sinabi na wala naman daw nababanggit ang kanilang dean na hindi siya maaaring makipaglaban sa mga estudyante na nagmula sa ibang palapag. Dahil nga raw naroon na rin ang mga ito, sasamantalahin na raw niya ang pagsilip ng mga ito para mas madagdagan pa ang makukuha niyang points. Dumaan ang ilang oras hanggang sa natapos na nga ang Freshman School Allocation Assessment. Sunod-sunod na ngayon na naglalabasan sa loob ng isang gusali ang lahat ng mga estudyante. Napansin ng isang senior student na matindi nga raw ang naging labanan ngayon sa pagitan ng mga freshmen. Nagtataka rin siya kung bakit daw kaya ganoon ang sinapit ng isang estudyante. Nakatikim ng napakaraming bugbog ang katawan at mukha ni Fu Changding, nagagawa lang nitong makapaglakad ng dahil sa inaalalayan siya ng ating bida. Ipinagmalaki ni Fu Changding na wala raw siyang dapat ikahiya sa kanyang sinapit, dahil mahigit nga raw sa 1,000 estudyante ang kanilang kinalaban. Sinabihan ni Fang Ping si Fu Changding nang wag na nga raw itong magyabang lalo na't nagkaganoon na ang itsura nito. Tinanong ni Fu Changding ang ating bida kung bakit parang hindi man lang daw ito nagtamo ng kahit na anong pinsala. Sa pagkakataong ito ay si Fang Ping naman ang nagyabang, hindi nga raw siya nasaktan dahil higit na mas malakas siya sa ibang mga estudyante. Lumapit si Din Huangjing at sinabihan ng ating bida nang wala raw silbi ang pagiging malakas nito kung hanggang mga bata lang ang kaya nitong talunin. Naramdaman ni Fang Ping ang matinding oppressive force na ginagamit sa kanya ni Huangjing. Nagpatuloy na sa paglalakad si Din Huangjing habang pinapakinggan ang mga inire-report ng babae. Napaisip ang ating bida kung ito na nga ba raw ang oppressive force ng isang tao na nasa Grandmaster Realm. Balang araw nga raw ay magiging kasing lakas niya rin ito. Agad niya rin itong binago at naisip na mas magiging malakas pa nga raw siya kaysa sa lalaking ito. Inanunsyo sa speaker na ang mga freshmen daw ng School of Weaponry ay kailangan na magtungo sa Field Number 1. Ang freshman naman daw ng School of Tactics and Strategy ay kailangan na magtungo sa Field Number 2. Nagtanong si Fang Ping kung bakit daw kaya hindi inaanunsyo ang mga matatanggap nilang academic points.
Sumagot naman si Fu Changding na marahil ay nahihiya nga raw ang kanilang din na pag-usapan nito. Nagsalita si Tang Feng at sinabi na matatanggap pa lang daw ng mga ito ang nakuha ng mga itong academic points kapag natapos na ang school allocation. Hindi nga raw pag-aaksayahan ng oras ng kanilang din ang mga ganoong kaliliit na bagay. Ibinaba ni Fu Changding ang ulo ni Fang Ping at agad itong humingi ng tawad sa kaharap nilang teaching advisor. Tinanong ng ating bida si Fu Changding kung ano ba raw ang ginagawa nito. Ipinaliwanag ni Fu Changding na ang lalaki na kaharap daw nila ngayon ay si Tang Feng na kilala bilang Wild Lion Teaching Advisor. Isa nga raw itong peak rank 6 martial artist at ito nga raw ang pumapangalawa sa kanilang din. Wala nga raw magandang mangyayari sa kanila kapag ginalit nila ito.